Maligayang araw! Halina't subaybayan ang isang seryeng pang-akademiko, ang Online MP4. Manood at matuto sa asignaturang Pilipino. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang linggo ng ating aralin sa ikapitong baitang. Ang pamagat ay ang korido at ang kahalagahan ng ibong Adarna. Narito ang layunin natin sa paksang ito, na ibibigay ang kahulugan at katangian ng korido. Ikalawa, na ibabahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng ibong Adarna. Sundan ang aking mga babasahing saknong sa slide na inyong makikita sa screen. Noong mga unang araw, sang-ayon sa kasaysayan, sa berbal niyang kaharian ay may haring hinahangaan. Pangalan ng haring ito ay mabunying Don Fernando. Sa iba mang mga reyno, tinitingnang Maginoo. Kabiyak ng puso niya ay si Doña Valeriana. Ganday walang pangalawa, sa bait ay uliran pa. Sila ay may 3 anak, 3 bunga ng pagliyag. Binatan at magigilas, sa reyno ay siyang lakas. Si Don Pedro ang panganay, may tindig na pagkainam. Gulang nito ay sinundan ni Don Diegong Malumanay. Ang pangatlo'y siyang bunso, si Don Juan na ang puso, sutla kahit na mapugto, ay puso ring may pagsuyo. Dumating na ang serpienteng kay Leonora'y may kandili. Kakilakilabot ang laki, umuungol na mabuti. Nagpamuok ang dalawa, nagpaspasang parang sigwa. Sa pingkian ng sandata, ang apoy ay bumubuga. Umawit na ng matamis, kawili-wili ang tinig. Mga matang may pag-ibig, sa monarka nakatitig. Ang mga sumusunod na tanong. Una, paano mo mailalarawan ang korido batay sa sukat o taludturan, paksa at katangian ng mga tauhan nito? Pangalawa, para sa iyo, may mabuti bang maidudulot ang pagbabasa ng isang korido tulad ng ibong Adarna? Pangatwiranan. Sa ating pagpapaunlad, ito ay may kinalaman din sa kaligirang pakasaysayan ng ibong Adarna na tinalakay natin noong unang linggo. Ang ibong Adarna ay nabibilang sa tulang romansa. Ito ay isang uri ng tulang pasalaysay tungkol sa pakikipagsapalaran at kabayanihan na karaniwang mga maharlikang tao ang nagsisiganap. Ang tagpuan ay karaniwan sa isang kaharian sa Europa. Simulang lumaganap ang mga tulang romansa sa Europa noong Edad Media o Middle Ages at sinasabing nakarating ito sa Pilipinas mula sa Mexico noong ika-17 taon. Subalit noong ika-18 taon lamang ito kinilala sa ating bansa, kasabay ng pagpapakilala ng imprenta at pagkatuto ng ating mga ninuno ng alpabetong Pilipino. Ang ibong Adarna ay isang dayuhang panitikan. Bagamat hindi na itala kung sino ang nagsali nito sa wikang Filipino, ay masasalamin dito ang pagiging malikhain ng manunulat. Patula ang paraan ng pagsasalaysay na dating nang ginagamit ng ating mga ninuno sa panitikang saling bibig. Dalawang anyo ng tulang romansa, ang awit at korido. Ngunit ngayon tayo ay magbibigay lamang ng focus o ng tingin ay sa korido. Ito ay isang popular na pasalaysay na awit at panulaan na isang uri ng balad. Isang uri din ito sa panitikang Pilipino na nakuha ang impluwensya mula sa Espanyol. Ito ay hango sa Kastilang salita na correr na nangangahulugan na dumadaloy. Mula rin sa salitang Indo-European na correre, ibig sabihin ay pinag-ugatan. Ayon kay Trinidad H. Pardo de Tavera, ito ay kwentong nasa berso ukol sa makasaysayang pangyayari, minali o falsified, at maguni-guni o fanciful, trahedyang pag-ibig
Puno ng kahanga-hangang insidente, sinamahan ng banal at kagilagilalas na pangyayari at hinawaring magic. Ang korido ay maaaring nakapasok sa Pilipinas noong ika-16 na taon sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legazpi. Naging tanyag ito noong ika-19 na siglo hanggang ika-20 siglo. Sa pagpasok ng modernong babasahin, humina ang katanyagan nito. Naobserbahan ang pagtanyag muli ng awit at korido sa huling bahagi ng siglo, na maaring isang gawaing scholar o bilang bahagi ng pagsusumikap ng mamamayan na matuklasan ang kanilang sarili bilang bansa. Narito naman ang katangian ng isang korido. Mayroon itong 8 pantig sa bawat taludtod. Isinulat upang basahin at hindi upang awitin. Binibigkas na may tiyempong mabilis o allegro dahil maikli ang mga taludtod. Ika-4, ang mga tauhan dito ay may kapangyarihan o kakayahang gumawa ng mga kababalaghan o supernatural. Inilalarawan din ang mga kagilagilalas na pakikipaglaban ng mga pangunahing tauhan alang-alang sa pag-ibig. Nagtataglay ng aral sa buhay at butil ng karunungan. Higit sa lahat, ang pakikipagsapalaran ng mga tauhan ay hindi maaaring mangyari sa totoong buhay. Sa gawain sa pagkatuto bilang isa, lalagyan ng check ang patlang ng bawat bilang na tumutukoy sa katangiang taglay ng korido at ng ibong Adarna. Iwanan namang blanko kung hindi ito kabilang sa katangian ng dalawa. Una, binubuo ng 8 pantig sa isang taludtod at 4 na taludtod sa isang saknong. Ikalawa, ang mga tao sa akdang ito ay kabilang sa mga mahihiwagang nilalang tulad ng diwata at Diyos. Ikatlo, sinasabing ang akdang ito ay nagmula pa sa bansang Europa. Ika-4, ang panitigang ito ay minahal at inangkin na ng mga Pilipino dahil sa mga paksa at aral na taglay nito. Ika-5, pumapaksa tungkol sa mga bayani at mandirigma at larawan ng buhay. Ika-6, ang tono ng akdang ito ay mabilis o allegro. Ika-7, may taglay na kapangyarihang supernatural o kakayahang magsagawa ng mga kababalaghang hindi magagawa ng karaniwang tao ang mga tauhan. Ika-8, lumaganap sa Pilipinas ang akdang ito sa panahon ng mga Hapon. Ika-9, ang ibong Adarna ay isang halimbawa ng korido. At ika-10, mga prinsipe at prinsesa ang mga pangunahing tauhan sa akdang ito. Sa ating paglalapat, ilagay sa bubble map ang tamang paglalarawan sa kahulugan at katangian ng ibong Adarna. Sa bubble map ng kahalagahan, magbabahagi ng sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng ibong Adarna. Bakit kailangan itong pag-aralan? Tingnan po ninyo ang inyong slide at tingnan ang graphic organizer na makikita dyan. Basahin ang mga sumusunod na katanungan at sagutin ito. Ilan ang sukat ng pantig ng koridong ibong Adarna sa bawat taludtod? Una, ilan ang sukat ng pantig ng koridong ibong Adarna sa bawat taludtod? Letter A, 12 pantig. B, 8 pantig. C, 9 na pantig. O letter D, 10 pantig. Ikalawa, paano binabasa ang korido? A, paawit. B, pasigaw. C, patula. D, mabilis. Ikatlo, ano ang himig ng koridong ibong Adarna? A, andante, adante.
B. Allegro, C. Alagra, D. Pasentro. Ika-4. Ano ang dalawang anyo ng tulang romansa? Ano ang dalawang anyo ng tulang romansa? A. Awit at korido, B. Dalit at soneto, C. Epiko at balad, D. Epiko at korido. Ika-5. Ang karaniwang mga tauhan sa isang korido na katulad sa Ibong Adarna ay puwang. A. Prinsipe at prinsesa, B. Ordinaryong nilalang, C. Diyos at mga diwata. Ika-6. Ang Ibong Adarna ay isang dayuhang panitikan. Bagamat hindi naitala kung sino ang nagsali nito sa wikang Filipino, ay masasalamin dito ang pagiging malikhain ng manunulat. Bakit mahalagang pag-aralan ang Ibong Adarna kahit ito ay dayuhang panitikan? A. Dahil ito ay dinala sa Pilipinas sa mga Kastila at lahat ng kanilang dinala ay dapat nating pahalagahan. B. Dahil ito ay bahagi ng kulturang Pilipino at kapupulutan ng mga aral. Letter C. Dahil magiging tanyag tayo kapag alam natin ang mga akdang pampanitikan katulad ng Ibong Adarna. O letter D. Dahil ito ay kasama sa mga aralin sa Filipino. Ika-7. Ang tulang romansa ay tulang pasalaysay tungkol sa pakikipagsapalaran at kabayanihan. Ang mga tauhan ay pawang napapabilang sa mga kaharian tulad ng prinsipe, prinsesa, hari at ilang dugong bughaw. Naging palasak ang mga tulang romansa sa Europa. Ang Ibong Adarna ay isang tulang romansa. Alin sa mga sumusunod ang di kaugnay na pahayag? A. Ang Ibong Adarna ay may mga tauhang napapabilang sa mga kaharian tulad ni Reyna Valeriana at Haring Fernando. B. Ang Ibong Adarna ay naglalaman ng mga kamangha-manghang pangyayari katulad ng mga tulang romansa. C. Ang Ibong Adarna ay nagsasalaysay ng pakikipagsapalaran at kabayanihan ng mga tauhan kaya ito'y isang tulang romansa. O letter D, ang Ibong Adarna ay nagsasalaysay ng mga pangyayaring nagaganap sa tunay na buhay kaya ito'y tulang romansa. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ito ay maging gabay ninyo sa inyong mahusay na pagsagot sa mga gawain. Ito si Ginang Wenceslao Ramos, ang inyong guro sa Filipino sa ika-7 baitang. Maraming